Maganda at pinagpalang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay aking wini-welcome sa Men's Fraternity. At ito po ay mayroon pong curriculum na pang-3 taon. At tayo ngayon ay nasa unang taon. At ang pag-aaral na ito ay binubuo ng tinatawag na Quest for Authentic Manhood. Ako nga po pala si Pastor Arthur Macarubo, nagpapastor po sa isang iglesia sa Muntinlupa. May asawa at 6 ang anak. Ang Men's Fraternity ay itinatag ni Pastor Robert Lewis ng Fellowship Bible Church ng Arkansas, USA. At ito po ay natatag noong 1990, 17 taon na po. Nais ko pong ibigay sa inyo ang kabuuan ng tatalakayin sa loob ng 3 taon dito po sa Men's Fraternity o Men's League. At ito po yung pinaka-overview. Tatalakayin po ang mga bagay nito sa loob ng 3 taon. Una ay the quest for authentic manhood. Ikalawang taon, ang pag-uusapan ay a man at work and home. Sa 3 taon, ang pag-uusapan ay the great adventure. Kung ano yung tatahakin ng mga lalaki na kung saan ay marami silang matutuklasan sa pagiging ganap na lalaki. Ang focus ng unang taon ay ang a man's core identity. Tutuklasin dito kung ano yung mga mahalagang sangkap para matukoy at masasabi nating ang isang lalaki ay ganap o tunay. Sa 2 taon, ang focus nito ay ang man's chief responsibilities. Sa 3 taon ay a man's chosen destiny. Gagamitin na po rito yung mga plano na inyong isasagawa mula sa pasimula ng pag-aaral at unti-unti ay mabubuo po ito. Ang chief elements po ay a man's wounds, definition of manhood, overview of manhood issues. Ang chief element ng 2 taon ay how a man enjoy his work. How a man relates successfully to a woman. Sa 3 taon naman, rediscovering the adventure of life. Understanding his design. Developing a satisfying life focus. Ang major challenge ng unang taon, the boy knew must die. Dito po ay pag-uusapan yung pagtatapos ng pagiging bata sa mga kalalakihan at pagpasok sa ganap na pagiging isang tunay na lalaki. Nais ko pong maunawaan natin na minsan ay may mga kalalakihan na kahit sila ay 40 taon, 50 taon at nakakalungkot kahit minsan ay 60 taon na, ay parang nandoon yung pagiging bata sa kanilang kaisipan at hindi mo mariringgan ng mga bagay na katulad ng sinasabi nating matutuklasan natin sa pagiging isang ganap na lalaki. Ang major challenge ng 2 taon, the man in you must step forward. At ang major challenge ng
ikatlong taon ay the adventure in you must live. Ang passion ng unang taon, seizing your manhood. Ang passion ng ikalawang taon, establishing your manhood. O ang passion ng ikatlong taon ay maximizing your manhood. So yan po ang magiging summary ng ating pag-uusapan sa loob ng 3 taon. At makita natin yung mga hakbangin tungo sa pagtuklas ng pagiging ganap na isang tunay na lalaki. Marami pong mga Amerikano ang patuloy na dumadalo sa mga pagkakatipong pinagtuturuan ng pastor na ito sapagkat nakita po nila ang benepisyo sa kanilang mga personal na buhay at sa kanila pong pamilya. Sa mga ilan naman na mga pastor ay sila po ay nagpapatuloy. Personally, ang unang taon na aking natinan sa Quest for Authentic Manhood, ito po ay naging malaking pakinabang para sa akin. Una ay patungkol po sa aking nakaraan. Natutunan ko po na idil yung mga nakaraan na kalimitan ay hindi nakikita ng marami. Ito po pala ay may malaking kaugnayan sa kasalukuyan at sa ating hinaharap. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, ay natukoy ko ano yung mga humahadlang para ako ay patuloy na makaabante sa aking buhay. Nagkaroon po ng development para sa paghawak sa pamilya at ganoon din po nagkaroon ng mga pagpaplano para sa hinaharap. Ang Quest for Authentic Manhood ay tumatalakay po sa mga usaping panlalaki. Dahil napakahalaga po nito para sa mga kalalakihan, na pag-isip-isip po na ito po ay translate sa Tagalog. Maraming katanungan tungkol sa pagkalalaki ay nasasagot po sa mga pag-aaral na ito. Katunayan, ano ba ang sukatan ng pagiging isang tunay na lalaki? Marami po tayong kaisipan na ang pagiging isang tunay na lalaki ay yung ikaw ay mayroong katapangan o kaya ay kailangang merong kakaibang tindig kaysa sa marami. Ang mga ilan ay iniisip nila na katulad ng ipinapakita ng mga ilang advertisement na kanilang napapanood ay katulad ng nakasombrero na ito ay naninigarilyo. Siguro lang po natin yung advertisement na yon. At ang impluwensya po nito ay grabe po para sa mga ilang kalalakihan. Maging sa mga kabataan po natin ay naaakit po na manigarilyo dahil sa pag-aakalang kapag sila ay nanigarilyo, sila po ay isang tunay na lalaki. Ipinapakita rin po sa atin ng isang advertisement pa na isang tunay na lalaki ay siya po ay umiinom ng isang uri ng matapang na alak. O kaya sa kaisipan din po natin ay ang isang tunay na lalaki ay meron pong involvement sa mga babae. At sa loob naman ng tahanan, ang isang tunay na lalaki ay kailangang hindi siya nagpapa-under sa kanyang asawa. Matapang siya at siya ay hindi pwedeng utusan ng kanyang asawang babae. Ito po ang mga ilang naiisip natin o ginagawa natin sa ating bansang Pilipinas. Kailangan maging ganito ako upang ako ay tawaging isang tunay na lalaki. Nakikita po natin ang katunayan sa ating kapaligiran. Ano ba ang sukatan ng pagiging tunay na lalaki? Ano ba ang tunay na lalaki? O paano ba maging isang tunay na lalaki? Nagaganap nga ba, dumarating nga ba sa punto
sa buhay ng mga lalaki na sila ay darating sa pagiging ganap o tunay na lalaki. Ano ba yung mga mahadlang sa buhay natin para hindi natin makamtan ito? Meron bang mga tao na hindi narating ang pagiging ganap na lalaki? Ang ibig ko pong sabihin ay sa mga kasarian na lalaki. Ito po ang mga ilang tanong na makukuha po natin ang kasagutan dito po sa pag-aaral na ito. Mahalaga po na maunawaan natin paano ba tayo ganap na makinabang sa mga katuruang ito. Ito po ang mga ilang kailangan nating gawin. Meron po tayong 6 na bagay na mahalagang gawin para tayo ay makinabang sa mga aral na ito. Una, ay maganda pong italaga natin ang ating sarili sa pagdalo sa lahat ng session. Ito po ay 24 sessions. Sapagkat bawat session, bawat lecture na ating makukuha ay meron pong kaugnayan doon sa mga sumusunod. At hindi man yung pagkasunod-sunod, meron ka rin mababalikan na may kaugnayan doon sa mga kinukuha mo pa. At napakaganda po na matutunan na rin natin na kapag ka nag-umpisa tayo, ay kailangang tapusin natin. So, be a starter and a good finisher. Pangalawa ay kailangan makibahagi sa maliliit na grupo. Sa inyo pong pagtatapos sa bawat session ay meron pong gagawin na kung saan ay bahaginin po yung inyong malakihang grupo sa maliliit na grupo. At dito po ay magkaroon ng mga ilang tanong na inyong tatalakayin sa inyong grupo. Sa pamamagitan po nito ay makakatulong ito upang masagot ang mga mahihirap na katanungan. At marahil kayo po ay magiging kabahagi ng pagtulong sa inyong maliliit na grupo. At kundi man ay kayo naman ay matulungan dito. Medyo mahirap pong sagutin ang mga ilang katanungan, pero alam po ninyo, kapag tayo po ay naging bukas lamang dito, magkakaroon tayo ng malaking tulong para sa ating buhay. Pangatlo, tumulong po tayo sa pagpapatatag sa ating mga maliliit na grupo. During the week ay maaari po nating bisitahin, lalo na kung meron tayong mga nakikita o mga kagrupo na medyo napapansin po natin ay sila po ay medyo may kabigatan. Siguro gustong-gusto naman po natin makatulong sa ating kapwa, di po ba? Maaari po natin silang tulungan during the week. Bisitahin natin sila. Kung hindi ka makatulong, marahil ikaw naman ang may problema at ikaw ay matutulungan ng iyong mga kagrupo. Pang-apat, seryosohin po natin ang mga takdang aralin. Sa mga pag-aaral na ito ay meron pong mga takdang aralin na ibibigay po sa inyo. Bibigyan din po kayo ng mga ilang katanungan na basihan ng inyong kasagutan para sa takdang aralin. At ito po ay malaking benepisyo sa bandang huli ng inyo pong pag-aaral. Nakita ko po na madidevelop mo ang iyong sarili, katulad ng nabanggit ko kanina. Ako po ay nakagawa ng mga ilang hakbanging plano para sa aking hinaharap. At yan po ay makakatulong sa direksyon ng ating buhay. Ang panglima, mainam po na manalangin. Hingin sa Diyos na maunawaan ang bawat leksyon, upang sa gayon ay maging ganap din ang ating kaunawaan tungkol sa pagiging isang tunay na lalaki. Hingin natin sa Diyos na sa tuwing may session, ay buksan ang ating mga puso. Hayaan natin na mangusap ang Diyos sa atin.
Maging bukas tayo, paubayan natin sa Diyos anuman yung ating mga kailangan matutunan. Kung meron po tayong marinig na tila kakaiba kaysa doon sa ating kaisipan, pero nakita natin na pakinabang para sa pagiging ganap na isang tunay na lalaki, ay tanggapin po natin. Pang-anim po, pagpapatuloy kahit ikaw ay may pagliban. Kung meron ka pong naabsenan na isang session, ay maaari mong kausapin ang iyong leader o yung nangunguna sa inyo sa Quest for Authentic Manhood. At ito po'y panoorin mo ng personal. Pero dinidiscourage ko po kayo sapagkat maminis po ninyo yung small group. Yun po ay isang malaking pundasyon para sa bagay na ito. Okay, so ano po yung 6 na bagay na gawin? Una po ay italaga ang sarili sa pagdalo sa 24 na sesyon. Pangalawa ay makibahagi sa maliit na grupo. Pangatlo ay tumulong sa pagpapatatag sa inyong mga kagrupo. Ang pang-apat ay seryosohin ang mga takdang aralin. Panlima ay manalangin para hilingin ang karunungan mula sa Diyos upang maunawaan ang ganap na pagiging tunay na lalaki. At pang-anim ay kapag kalumiban, ay maaari itong mapanood muli sa videotape. Ano po ang saligan o dahilan kung bakit mahalaga na pag-aralan natin ang pagiging ganap na isang tunay na lalaki? Una po ay sapagkat mayroong kalituhan sa mga kalalakihan. Kalituhan kung sino ang mga tunay na lalaki. Pangalawa ay ang taong nalilito ay nakakagawa po ng mga problema. Minsan ito ay grabeng problema na humahantong sa pagkasira ng pamilya, pagkasira ng sariling buhay, at pagkasira ng buhay ng nasa kapaligiran niya. Pangatlo ay ang mga litong lalaki ay wala pong mararating. At kalimitan nga po ay natatakot sila na maging yung kanilang mga gagawin, yung kanilang mga plano ay hindi po nila may sasagawa dahil sa pagdududa sa kanilang mga kakayanan. So humahantong po ito sa paninisi sa kanilang mga sarili. Pang-apat ay wala pong matayog na ambisyon at hindi po sila pinapangarap na pamarisan ng iba. Panglima, ang Biblia po ay may sinasabi tungkol sa lahat ng mga ito. Ang Biblia ay noon pa mang una ay tinatalakay nito kung ano ang isang ganap na lalaki. Sinasabi nito kung ano ang disenyo ng pagiging isang tunay na lalaki. Kaya mula po sa banal na kasulatan ay ipapakita nating muli kung ano ang isang tunay na lalaki. Ano-ano ang mga kaganapan sa nakaraan na maaaring nakaepekto sa pagiging isang tunay na lalaki. Alam po ninyo, mahalaga po na maunawaan natin na may mga nakaraan tayo na nakakaepekto sa ating tinatahak tungo sa pagiging ganap na lalaki. Isa po dyan ay yung ganap na pagbabago sa ating industriya o kalakalan. Halimbawa po ay
yung mga bata na iniiwan ng kanilang mga tatay. Karamihan po sa kanila ay inaalagaan ng iba, marahil ng mga kamag-anakan o ng mga kababaihan na hindi na ituturo sa kanila yung may tuturo ng isang ama. Ito po ay laganap sa ating bansa. So nakikita po natin, nagkakaroon ng problema doon sa mga bata na hindi talaga naalagaan ng mga ama. Mga ama na kung saan ay meron pong masidhing pagnanasa na ang kanilang mga anak ay tatayo bilang isang tunay na lalaki. Pangalawa, sinasabi po ng author nito na ang digmaan, yung ikalawang digmaan, pandaigdig, ay malaki po ang naging epekto nito sa kalalagayang tinutukoy natin. Ang mga kalalakihan na marami sa kanila ay nawalan ng ama. Of course, sila po ay napabayaan. Hindi nila nakita at naranasan kung ano talaga ang maging isang ganap na lalaki. Pangatlo ay ang katayuan ng mga kababaihan. Sa ating lipunan, ang mga babae ay minsan ay tumatayo sa kalalagayan ng lalaki at yung pagiging isang ganap na lalaki ay nababawasan. Marahil hindi natin nakikita ang problemang ito. Subalit dahil sa pagpasok ng mga kababaihan doon sa mga trabaho na para sa mga kalalakihan dapat, ay nakaka-epekto po ito sa paninindigan, sa katatayuan, at sa paniniwala ng mga kalalakihan. Mayroon pong 5 bagay na ipinapangako ang quest for authentic manhood para sa iyo. Una, ay magkakaroon ka ng klarong kahulugan kung ano ang tunay na isang lalaki. Pangalawa, ay uunlad ang iyong mga panlalaking lengguwahe. Panahon na para magpasimula tayong magsalita ng isang tunay na lalaki. Sabi nga natin kanina, the boy in me must die. Yung bata sa loob, kailangan ng mamatay. Pangatlo, ay makakatuklas ka ng mga makabuluhang bagay tungkol sa iyong sarili. Hindi ba napakaganda na ikaw mismo ay makakatuklas ka kung ano yung mga nasa sa loob mo, kung sino ka. At ito yung mga makabuluhang bagay. Pang-apat ay magkakaroon ka ng mga bagong kaibigan na kung saan ay katulad ng nais mong marating, ay yun din ang kanilang nais marating. At sa pamamagitan ng maliitang grupo o ng small group, dito kayo magkakakilanlan, malalaman nyo kung sino ang isa't isa, matutuklasan nyo kung ano yung mga inyong nais marating. Kaya hinihimok kita o ini-encourage kita na sumali doon sa mga small group. Panglima ay magkakaroon ka ng pangsariling plano, mga hakbangin para marating mo yung pagiging ganap at tunay na lalaki. Dito po nagtatapos ang unang session ng Quest for Authentic Manhood at nawa ito po ang pumukaw sa ating mga kaisipan tungkol sa kalalagayan ng mga kalalakihan. At magkaroon pa po tayo ng higit na pagnanais na matutunan at mailagay natin sa kaayusan, lalo na po sa ating mga personal na buhay, ang ating kalalagayan. Asahan ko po na kayo ay hindi mawawala next week. Magpatuloy po tayo, bagamat meron pong kaunting kahirapan ang pagdalo sa mga katulad nito. Pero ito po ay very challenging lalo po sa ating kapanahunan. Magandang araw po muli sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos.